Magandang araw, bagamat meron po tayong weather disturbance, naroon man po ba ang patuloy na pag-iingat at kapahayagan ng Diyos sa buhay po natin, maging sa kapaligiran po natin. Ang aking pong natagbulayang talata ay ang 6:34 ng Matthew na binabanggit na huwag daw tayo mag-alala sa araw ng bukas, sapagkat sabi ko dito, yung araw ng bukas ay ang hayaan natin ang problema at meron na siyang mga trouble na linya po doon. Ibig sabihin, may kanya-kanya ng mga araw ang tinakda ang Diyos kung ano yung mga bagay na mangyayari. At una po, kung tayo po ay nagkakaroon po ng ganong mga bagay na pag-aalala sa kinabukasan, at habang tayo nag-aalala at palagi tayo nag-aalala, nagkakaroon po tayo ng anxiety problem. Ibig sabihin po, masyado po tayo na-focus sa mga kaisipan na kung minsan ay nagiging sanhi ito ng mga pag-aalala talaga na matindi, nagkakaroon ng tinatawag na trauma or something na makaka-epekto sa ating po pang-araw-araw ng buhay. Na ito ang ayaw ng Panginoon para po sa atin. Kasi una-una po, kahit tayo mag-isip na mag-isip, kahit tayo mag-alala na mag-alala, imbis na humaba ang buhay po natin, ay lalong iigsi po ito. Pangalawa, yung mga bagay na maaaring idulot po nito sa ating po mga kaisipan, yung mga worries po natin, At kung minsan iisip po natin yung mga ganung bagay na hindi naman talaga ganun ang dapat na nangyayari. Minsan po nagiging yung tinatawag po na awareness lang naman tayo dahil sa ganung mga bagay. Pero tandaan po natin, ang isang bagay na pinipigilan po natin yung ating future, yung ating po kinabukasan, yung bukas po natin na ang sabi nga hayaman mo problema yung bukas. Ikaw dapat na makuha natin na patuloy po tayong maghanap ng katuwiran pa rin ng Diyos. Kasi bakit natin dapat hanapin ng katuwiran at paghahari ng Diyos? Kasi unang-una po, siya po ang may likha po sa atin. Siya po ang nakakaalam, nakakabatid ko ng ating katutunguhan. Sa yung tanging Diyos na makapagbabago ng ating direksyon. Ano mang bagay, kung mapansin po natin, sabi nga ang Diyos po ay at peace sa lahat ng bagay. Kung makita natin sa Lucas o Marcos 8, ay may mga talata po sa Bible na ang Panginoon ay sumama po sa bangka at bigla nagkaroon ng bagyo, pero ang ginawa ng Panginoon natulog na, pero yung mga disciple niya ay sobrang pag-aalala at takot o pangamba na baka sila ay tumawag, pero kita nila na ang Diyos ay natutulog lang, ang kasama nilang Diyos anak ay natutulog lang. Hindi sabihin na parang walbaliw na sa Panginoon, kundi alam ng Diyos na ito yung mga bagay na binibigay po sa atin at tinitingnan lang naman sa atin kung gaano tayo nanampalataya po sa Diyos na buhay. Kaya naman kung meron kang mga bagay na iniisip, huwag mong isipin na kaya mo yan. Sabihin, may mga tao ho na imbis na tingnan yung mga bagay na nangyayari, mas lalo po na pinag-iisip. Alam po ninyo, mas mahirap po yun, mas maganda, tuloy lang at wala hong problema. Pangalawa, hindi naman ho kayo naglilingkod po doon sa mga problema at sa mga worries. Ang Diyos ay pinaglilingkod natin, mas malaki sa problema po natin. Minsan pinapalit po natin ang kapangyarihan Diyos sa buhay natin dahil po doon mas pinapalaki natin ang problema at mga pag-aalala sa buhay. Kaya naman hindi makakilos at ibinabox po natin yung Holy Spirit. Kaya naman mga kapatid, huwag nating masyadong babyhin yung mga ganong mga bagay na dumating po sa atin. Nininene po natin ng mga bagay na yan. Magsisimula po at lalaki po yan. Kahit maliit pa lang yan, lalaki yan. Tandaan po natin, walang malaki kung nagsimula sa maliit. Kaya naman ang ating hinihingi sa atin ng ating Panginoon, kahit na buto ng mustasa, magkaroon tayo ng pananampalataya. Marami tayo magagawa. Ibig sabihin, kung tayo po nagsisimula manampalataya, mag-aral ng patungkol po sa ating Panginoon o mag-sikhay po tayo, mag-strive po tayo na lumapit sa Kanya, yung mustasang maliit na yan, lalaki yan,
hanggang sa makita natin yung kapangyarihan at kalooban at katuwiran at paghahari po ng Diyos sa ating buhay. Salamat po at magandang araw.